Ang kagawaran ng edukasyon ay maghatid sa inyo ng teleklase. Kunin nyo na ang inyong kwaderno at lapis at mag-uumpisa na ang ating leksyon. Filipino 1, ika-4 na markahan, ikalawang linggo. Most essential learning competency. Nagagamit ang mga salitang kilos sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Mga bumubuo sa Filipino Production Team: Imelda Pinascosa, scriptwriter, Agdahon Elementary School; Sharon E. Haleco, teacher host, Agtabo Elementary School; Michelle D. Pueyo, videographer, Pasiwan Central School; Jedi R. Panes, PhD, Education Program Supervisor sa Filipino, Editor Consultant. Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Tuloy pa rin ang ating teleklase sa TV. Ako si Ginang Sharon Haleco, ang inyong magiging guro ngayong araw sa Asignaturang Filipino sa Unang Baitang. Maaari ninyong anyayain ang inyong mga magulang para sabayan tayo sa ating aralin ngayong araw. Bago tayo magsimula, manahimik muna para sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa mga biyaya at maging sa pagsubok na ibinigay mo sa amin. Patnubayan po ninyo kami at ilayo po ninyo sa anumang kapahamakan. Gabayan po ninyo kami upang matuto ngayong araw. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman upang maunawaan namin ang aming aralin. Amen. Tayo sa ating bagong aralin ngayong araw. Pakikuha ng inyong lapis at kwaderno upang maitala ninyo ang mahahalagang impormasyon na ating pag-aralan ngayong araw. Bago natin talakayin ang ating aralin, balikan muna natin ang ating aralin noong nakaraang linggo. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Pangalan ng tao. Mga halimbawa: Maria, ina, ama, Brent, guro, manggagamot. Pangalan ng hayop. Mga halimbawa: brownie, papi, aso, pusa, manok. Pangalan ng bagay. Mga halimbawa: Nike, Adidas, damit, sapatos, laruan. Pangalan ng lugar. Mga halimbawa: Agtabo, Pasig City, paaralan, simbahan, tahanan. Mga pangalan ng pangyayari. Halimbawa: Pasko, Bagong Taon, Kaarawan, Binyag, Kasal. Mga bata, alam kong handang-handa na kayo sa ating gawain ngayong araw. Pakikuha ng inyong activity sheet at sagutin ang ating gawain ngayong araw. Panuto, tukuyin kung ano ang pangalan ng bawat larawan. Isulat ang iyong sagot sa iyong activity sheet.
Ngayon mga bata, iwawasto natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Unang larawan. Ang tamang sagot ay paaralan. Ikalawang larawan. Ang tamang sagot ay piyesta. Ikatatlong larawan. Ang tamang sagot ay aso. Ikaapat na larawan. Ang tamang sagot ay orasan. Magandang araw mga bata! Welcome sa ikalawang araw ng ating teleklase. Ako pa rin si Teacher Sharon, ang inyong magiging guro ngayong araw. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong linggo, aalamin muna natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Unang salita, pandiwa. Ano ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay tumutukoy sa kilos o galaw. Halimbawa, tumatakbo, kumakain, natutulog. Sunod na salita, tahanan. Ano ba ang tahanan? Ang tahanan ay bahay na ating tinitirahan. Bawat isa sa atin ay may tahanan. Ikatatlong salita, pamayanan. Ano ba ang kahulugan ng pamayanan? Ang pamayanan ay lugar na binubuo ng mga pamilya o mamamayan. Tayo ay nakatira rin sa isang pamayanan. Panghuling salita, paaralan. Ano ba ang kahulugan ng paaralan? Ang paaralan ay lugar kung saan tayo natututong bumasa, sumulat, at ng magandang asal. Lahat tayo ay nag-aaral upang matuto. Mga bata, naintindihan niyo ba ang kahulugan ng bawat salita na nabanggit ko? Magaling! Ngayon, alam kong handang-handa na kayo sa ating gawain ngayong araw. Pakikuha ng inyong activity sheet at sagutin ang ating gawain ngayong araw. Gawain para sa ikalawang araw. Panuto. Pagtapatin ng linya ang mga larawan sa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B. Ngayon mga bata, tingnan natin kung wasto ang inyong mga kasagutan. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng paunang pagsubok o pretest. Panuto. Masdan kung ano ang ipinapakita ng bawat larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang larawan. Ano ang ginagawa ng dalawang bata? A. Tumatakbo. B. Lumalakad. C. Tumatalon. Ikalawang larawan. Ano ang ginagawa ng bata? A. Naglalaro. B. Kumakain. C. Natutulog.
Ikatatlong larawan. Masdan kung ano ang ginagawa ng bata. A. Kumakain. B. Lumalangoy. C. Nagsusulat. Ikaapat na larawan. Ano ang ginagawa ng bata? A. Nagbibihis. B. Naglalakad. C. Naghuhugas. Ikalimang larawan. Masdan kung ano ang ginagawa ng bata. A. Nagpipinta. B. Nagbabasa. C. Nagsusulat. Ngayon mga bata, tingnan natin kung wasto ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo? Magaling! Unang larawan. Ang tamang sagot ay tama! Lumalakad. Ikalawang larawan. Ang tamang sagot ay wasto! Natutulog. Ikatatlong larawan. Ang tamang sagot ay tumpak, kumakain. Ikaapat na larawan. Magaling. Ang tamang sagot ay nagbibihis. Ikalimang larawan. Tama. Ang tamang sagot ay nagbabasa. Mga bata, nasagot ba ninyo ng tama ang mga tanong? Kung oo ang iyong sagot, magaling. Kung hindi naman, huwag mag-alala. Matutunan mo ito sa aralin natin ngayong araw. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa bagong aralin natin? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pandiwa. Simulan na natin! Pagmasdan nyo ang mga bata. Ano kaya ang ginagawa nila? Sila ay sumasayaw. Tama! Ano naman kaya ang ginagawa nila? Sila naman ay kumakain. Magaling! Eto naman, ano kaya ang ginagawa ng batang babae? Siya ay naglalakad. Tama! Ano naman ang ginagawa ng mga batang ito? Sila naman ay tumatakbo. Ang dalawang batang ito, ano kaya ang ginagawa nila? Sila naman ay lumalangoy. Mahusay. Ang mga kilos na ating ginagawa ay tinatawag na pandiwa. Ito ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Tingnan natin ang mga halimbawa
ng pandiwa. Nagbabasa. Nagbabasa. Ang babae ay nagbabasa ng libro. Kumakanta. Kumakanta. Mayroong kumakanta sa kaarawan. Tumatawa. Tumatawa. Tumatawa si ate dahil sa biro ni tatay. Tumutugtog. Tumutugtog. Tumutugtog si kuya gamit ang kanyang gitara. Sumulat. Sumulat. Kahapon ay sumulat ako ng liham. Ngayon, para sa unang gawain, mag-thumbs up kung ang salita ay pandiwa at thumbs down naman kung hindi. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Maglinis. Ito ba ay salitang kilos o hindi? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ito ay salitang kilos. Kaway. Kaway. Ito ay salitang kilos. Maganda. Maganda. Ito ba ay salitang kilos o hindi? Mahusay. Ito ay hindi salitang kilos. Pagduyan. Pagduyan. Tama, ito ay salitang kilos. Upuan. Upuan. Ito ay hindi salitang kilos. Nagluluto. Nagluluto. Ito ay salitang kilos. Umiiyak. Umiiyak. Ito ay magaling. Ito ay salitang kilos. Tatay. Tatay. Magaling. Ito ay hindi isang salitang kilos. Tumatalon. Tumatalon. Ito ba ay salitang kilos? Tama, ito ay salitang kilos. Naliligo. Naliligo. Mahusay, ito ay salitang kilos. Ngayon naman, piliin ang pandiwa na ipinapakita sa bawat larawan. Ano ang ginagawa ng batang ito? Siya ba ay kumakain, umiinom, o tumatalon? Magaling! Siya ay umiinom. Ang bata ay umiinom ng gatas. Umiinom. Ano naman ang ginagawa ng babaeng ito? Siya ba ay nagbabasa, tumatayo, o nagsasalita? Magaling! Siya ay nagsasalita. Ang babae ay nagsasalita. Ano naman ang ginagawa ng batang ito? Siya ba ay tumatakbo, naglalakad, o sumasakay? Siya ay naglalakad. Ang bata ay naglalakad papuntang paaralan. Ano naman ang ginagawa ng batang babae? Siya ba ay tumatawa, natutulog,
o nagsusulat? Mahusay, ang batang babae ay natutulog. Natutulog ang batang babae. Ano naman ang ginagawa ng batang babaeng ito? Siya ba ay nagbibihis, natutulog, o sumasayaw? Magaling, siya ay nagbibihis. Ang batang babae ay nagbibihis. Ano naman ang ginagawa ni nanay? Siya ba ay naglalaba, kumakanta, o nagtatago? Magaling, si nanay ay naglalaba. Naglalaba ng mga damit si nanay. Ano naman ang ginagawa ng mga batang ito? Sila ba ay nag-aaral, tumatawid, o umiiyak? Mahusay, ang tatlong bata ay tumatawid. Sila ay tumatawid sa daan. Ano naman ang ginagawa ng batang lalaking ito? Siya ba ay umuupo, nagluluto, o lumilipad? Ang batang lalaki ay umuupo. Ano naman ang ginagawa ng batang ito? Siya ba ay naglalaro, naglilinis, o nagtatanim? Magaling, siya ay naglalaro. Ang bata ay naglalarong mag-isa. Ano naman ang ginagawa ng batang babaeng ito? Siya ba ay lumalangoy, nagsusuklay, o nag-aalaga? Mahusay, ang batang babae ay nagsusuklay. Ang batang babae ay nagsusuklay ng kanyang buhok. Laging tandaan na ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Magandang araw mga bata! Welcome sa ika-3 araw ng ating teleklase. Pakikuha ng inyong activity sheet upang sagutin ang ating gawain ngayong araw. Panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot kung ano ang kilos na ginagawa o ipinapakita ng bawat larawan. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay maghatid sa inyo ng teleklase. Kunin nyo na ang inyong kwaderno at lapis at mag-uumpisa na ang ating leksyon. Magandang araw mga bata! Welcome sa ika-4 na araw ng ating teleklase. Pakikuha ng inyong activity sheet upang sagutin ang ating gawain sa ika-4 na araw. Panuto, sa lungguhitan ang titik ng tamang sagot. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay maghatid sa inyo ng teleklase. Kunin nyo na ang inyong kwaderno at lapis at mag-uumpisa na ang ating leksyon. Magandang araw mga bata!
Welcome sa ikalimang araw ng ating teleklase. Alam kong handang-handa na kayo sa pagsagot sa ating mga gawain ngayong araw. Panuto. Isulat ang kilos na ginagawa ng mga nasalarawan. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Para sa inyong lagumang pagsusulit, panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Sa muli mga bata, ako si Teacher Sharon, ang inyong makakasama sa inyong pag-aaral sa TV. Abangan muli ang ating susunod na aralin. Mag-ingat palagi. Paalam! Natapos na naman ang isa nating leksyon sa pamamagitan ng distance learning. Inyong bantayan ang susunod na leksyon na manggagaling sa Kagawaran ng Edukasyon. Paalam na muna sa ngayon mga bata.